Pinagtatrabaho raw ng walang bayad at inaabuso ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang mga miyembro. Pinasasapinan ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nadawit pa nga pati sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Yes, the subpoena against Apollo Kibuloy is out. Pinatatawag na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Dapat na raw niyang sagutin ang mga mabibigat na akusasyong ibinabato laban sa kanya. Sexual abuse sa mga babae, sa pilitang pagtatrabaho na walang bayad, at human trafficking. Kabilang yan sa mga isinawalat ng mga biktimang humarap sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Bangungot daw ang naranasan ni alias Rene magmula nang umanib siya sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang salaysay, kung paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pagtungtong ng Burmans, 1.5 million pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Magamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako. Tila natunugan daw ng mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na nakokonsensya na si alias Rene, kaya ipinatapon siya sa tinatawag na Glory Mountain. Chopper ang sinasakyan papunta riyan. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan din daw dinadala yung mga miyembro ng kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Sa kanyang pananatili roon, nakita raw ni alias Rene ang mag-amang Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Taong 2020, nakaalis sa Glory Mountain si alias Rene at naging personal assistant siya ng isang mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. At muli siyang inabuso ng kaparehong kasarian. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako at siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Bukod dyan, pinagtrabaho ng walang bayad si alias Rene bilang researcher ng SMNI. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Sinigundahan naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni alias Rene. Siya si alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. 10 years na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila ng sino yung ari ko. Nilagyan nila ng sino yung bibig ko. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. This is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, but we call them honorarium. We are serving because this is voluntary, this is being a missionary, so this is not actually employment. Gate naman ang chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros. Malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE. Kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng
franchise. Pinasabi na si Quiboloy kapag hindi siya sumipot sa susunod na pagdinig, pwede siyang ipaaresto sa Sergeant of Arms ng Senado. Pwede na rin daw maglabas ng lookout bulletin order laban sa pastor. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Quiboloy at ng SMNI. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bukod sa Senado, ipinasabpina na rin ang Kamara si Pastor Apollo Quiboloy. Pinadadalo siya sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Dapat daw sagutin ng pastor ang mga issue tungkol sa mga paglabag umano ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kapag hindi pa rin sumipot si Quiboloy, posible siyang i-contempt. Wala pang bagong tugon dyan ng pastor. Pero dati nang giniit ng kampo ng SMNI na hindi bahagi ng operasyon ng network si Quiboloy. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.